Ngayon po ay pupunta ako sa tabing dagat o aplaya. Tinakasan ko po muna ang aking pamangkin. Sigurado po kasing sasama yon kapag nakita niyang papunta ako sa tabing dagat. Yung natatanaw niyo po na bato sa gitna ng dagat ay mas kilala dito sa amin na mag-asawang bato. Sabi nga po ng mga dumadayo dito sa amin, buti pa daw po ang bato may asawa. Nakita ko nga po ang aking ate Mare na nagtatatak ng talisay kaya nakimarites na rin ako. Inaanak ko po kasi ang isa sa mga anak niyang babae. Matagal-tagal na nga din po pala akong hindi nakakatikim ng tinatak na talisay. Ganito po ang itsura niya kapag tuyo na. Binilad na po kasi ito para hindi mahirap buksan. At dahil nga po marites ako, nakitatak na din ako ng talisay. Hindi po ito masyadong kilala ng iba na kinakain pero masarap po ang lasa nito. Medyo hawig po siya sa lasa ng pili nuts. Maliliit nga lang po ang piraso ng laman nito. Noong mga bata pa kami, ito ang madalas naming kinakain ng mga kalaro ko. Kaya laging nawawala ang kutsilyo namin sa bahay. Isa talaga ako sa mga salarin. Hindi kasi uso noon ang paghingi ng pera sa magulang. Sa dami kasi ng mga halaman at puno dito, ay ikaw ang didiskarte ng merienda mo. At habang nagtatatak po ako nito ay nangumusta na din po ako sa kanila at nakipagkwentuhan ng buhay ngayon dito sa amin. At dahil napasarap ang kwentuhan namin at napasarap ang pagkain ko nitong talisay ay napaupo na din ako at napapwesto sa harap nito. Sabi po ni Ate Bas ay dapat mananahi siya ng mga basahan. Kaya lang ay napakainit ng panahon ngayon kaya naisipan niya muna na magtatak ng talisay habang nagpapahangin dito sa tabing dagat. Siya din po pala ang nananahin ng mga kortina at bedsheet ni nanay. Medyo sira na nga po ang makina niya sa pananahi. Hindi naman niya po ito mapalitan sa ngayon dahil priority niya ang gastusin sa kalahiyo ng isang anak niya na nag-aaral na ngayon ay graduating na. Isa po kasi sa pinagkakakitaan niya din ay ang paggawa ng basahan at upa sa pananahi ng mga kortina at bedsheets. Napakasipag din po ng asawa niya. Talagang gagawin din nila lahat ng sakripisyo, mapag-aral lang nila ang kanilang mga anak. Pang all around din po ang ginagawa ng asawa niya. Pangingisda, pagbubundok, pagtatabas, pagtatanim ng kung ano-ano, at kung ano pang pwedeng pagkakitaan na biyaya ng kalikasan. Mapisikal po at mabigat ang trabaho ng mga lalaki dito sa lugar namin. Pero ang malungkot na katotohanan, hindi ganun kalaki ang kinikita nila. Tanging pagbibigay lang po ng maayos na edukasyon ang pag-asa ng mga magulang namin na naninirahan dito. Marangal po at disente ang trabaho ng isang magbubundok at mangingisda, pero pinipilit po ng mga magulang namin na makapag-aral kami para mas makahanap kami ng magaan at mas maayos na income para hindi namin maranasan ang hirap na pinagdadaanan nila. Minsan po naiiyak ako pag naiisip ko yung mga hirap nila nanay at tatay para lang pag-aralin kami. Di bali nang sila yung magmukhang basahan, wag lang kami. Di bali nang sila yung kapusin sa budget, mabigyan lang kami ng pambudget sa pag-aaral namin. Kaya minsan naiisip ko, I hope one day mag-overflow din ang blessing ko financially para ma-extend ko yung blessing sa mga magulang na tulad nila na nagtitiis ng hirap mabigyan lang ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Kaya ang mapapayo ko sa mga kabataan ngayon, pilitin nyo na makapagtapos ng pag-aaral at pahalagahan nyo ang sakripisyo ng mga magulang natin. Kasi hindi madali ang ginagawa nilang paghihirap at pagtitiis, mabigyan lang tayo ng maayos na future. Hindi habang buhay kaya ng mga tatay natin at magulang natin na gawin yung mabibigat na trabaho para suportahan tayo. Dadating ang panahon na tatanda sila, magkakasakit sila, manghihina sila, and that's the reality of life. Alam niyo po, isa sa mga greatest fear ko, yung wala akong maitutulong sa magulang ko pagdating ng araw na mahina na sila. Kaya nangangarap pa din ako hanggang ngayon na maging successful at maging financially stable. Kahit makulitan na sa akin si God, hindi ako magsasawang magdasal kasi gusto ko kapag dumating yung panahon na mahina na yung mga magulang ko ay may extra akong fund para sa pagtanda nila. Ayaw man nila yon kasi ayaw nilang maging pabigat sa mga anak nila ay di ko yung tinitingnan sa ganung aspect. I want to return the love and comfort na binigay nila sa aming magkakapatid because I hate regret. Napapa-English na po pati ako kaya tama na po muna, pupunta na po muna ako sa Gasangan para ipakita sa inyo ang itsura ng lugar. Dito po kami madalas manguha ng seashells nung mga bata pa kami.
At inuulam po namin ito. Ito naman po ang brittle starfish. Takot na takot nga po dito ang asawa ko at di niya kayang hawakan, kaya po pag hawak ko na to ay halos tumakbo siya palayo sa akin. Hindi naman po siya delikadong hawakan pero medyo makiliti nga lang po siya dahil sa texture ng galamay niya. Naghahanap nga po ako ng sikad-sikad at suso pero wala akong makita. Alam niyo po ba, nung mga bata pa kami at ganito ang init ng araw, ay napapagalitan ako ni nanay ng paninihi ko kasi iniingatan po ng nanay ko ang mga balat namin. Lagi niya pong sinasabi na kahit nakatira kami sa ganitong lugar ay gusto niya na maayos pa din ang kutis namin. Sa totoo lang po, di ko kinakahiya kung ano ako. Never ako nagpanggap para lang maging in sa mga kaibigan ko o mga kakilala ko. Proud prom day ako at jologs talaga ako. Sa akin po kasi kung hindi nila ako tanggap, ibig sabihin hindi sila mga tamang environment o tao para sa akin. Nakakita din po pala ako ng mga sea urchin. Sabi ng kaibigan ko, ito daw yung uni. Masarap daw po ito lalo na kapag may wasabi. Ito po yung sea urchin na hindi delikadong hawakan. Iba't ibang kulay din po pala meron ng sea urchin. Ito po parang light purple or lavender. Ito po, nakakita po ako ng isang sea urchin na to at try ko pong kunin. Hindi po delikadong hawakan ng sea urchin na ito, pero hindi po lahat ng klase ng sea urchin ay pwedeng hawakan ng ganito. Meron po kasing mga sea urchin na parang may venom at napakasakit po kapag nakatinik. Usually po, yun po yung mga color black na mahaba yung mga tinik. Takot nga din po pala dito ang asawa ko at di niya kaya itong hawakan. Ayan po kasi, nag-asawa po kasi siya ng isang tulad ko na probinsyana, kaya po yan, problema niya. Magpalaki ka muna sea urchin kasi babalikan kita. Nakakita din po pala ako ng ibon dagat, hindi ko po alam kung anong tawag sa puting ibon na to. May makikita din po kayong dalawang tao doon. Nangunguha po sila ng halamang dagat or kulapo, binibilad po nila ito at ibinibenta nila per kilo. At ito na nga po ang itsura niya kapag binibilad na at pinatutuyo nila dito sa tabing dagat. Isa din po ito sa pinagkukunan ng income nila Ate Bas para sa karagdagan nilang kita para sa kanilang pamilya. Kaya po proud din po ako sa sipag nilang mag-asawa at ang prayer ko ay i-bless pa sila ng so much ni God para sa future ng kanilang mga anak. Hindi ko po alam kung paano ako gagamitin ng Lord para makatulong sa kanila at sa mga kabaryo ko, pero si God ang ating ultimate provider. Prayer is powerful kaya naniniwala po ako na in His perfect time ay ibibigay niya din ang mga panalangin natin kapag ready na ang heart natin na mag-receive ng mga blessing niya. Uuwi na po muna ulit ako at see you on my next vlog. Bye!